Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, makalipas ang 61 taon, nakamit ng Pilipinas ang kauna-unahang gintong medalya sa Men's Basketball Championship sa Asian Games. Ito'y matapos bawian ng Gilas Pilipinas ang koponan ng Jordan sa 19th Asian Games Men's Basketball Finals sa score na 70-60 sa Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium sa China nitong Biyernes, October 6. Pinangunahan ni Filipino naturalized player Justin Brownlee ang panalo matapos makapagtala ng double digit figure na 20 points, 10 rebounds, 5 assists at 2 steals. Hindi naman nakaporma ang Jordan star player na si Rondé Hollis Jefferson na mayroon lamang 8 out of 29 shot from the field at 3 out of 14 shooting from deep dahil sa magandang depensa ng Gilas na pinangunahan naman nila Chris Newsome at Ange Kwame. Inamin naman ni Gilas coach Tim Cone na ang defensive strategy ng Gilas ang nagdala sa kanilang historical win. Dagdag pa niya na excited na ang buong koponan na umuwi sa bansa upang ibahagi ang kampyonato sa buong Filipino community. Samantala sa iba namang laro, wagi din si Ani Ramirez ng gintong medalya matapos nitong talunin si Galina Duvanova ng Kazakhstan sa Women's Jiu-Jitsu 57 kg Finals sa score na 2-0. Bronze medal naman ang naiuwi ni Kayla Napolis sa Women's 52 kg Jiu-Jitsu matapos nitong ungusan si Hessa Amsi ng UAE sa score na 4-2. Bronze medal din ang naiuwi ng men's sepak takraw team ng Pilipinas matapos nilang lampasuhin ng Malaysia sa score na 2-0. Sa kasalukuyan, umangat na sa pang-16 na pwesto sa 19th Asian Games ang Pilipinas na mayroong 4 gold medals, 2 silver medals at 12 bronze medals. Isa na namang low-pressure area ang binabantayan ng Pag-asa na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR sa linggo, October 8. Namataan ito 1,310 km sa Eastern Visayas, ngunit nilinaw ng Pag-asa na wala pa itong direktang epekto sa bansa. Kung sakali man na magiging ganap na itong bagyo, tatawagin nila itong kabayan. Samantala, makakapekto pa rin sa southwest monsoon o habagat ang bagyong Jenny na papaalis na sa PAR at magdadala pa rin ito ng kalat-kalat na pag-ulan sa western sections ng Ilocos Region at Central Luzon. Pinaburan ni Senator Bato de la Rosa ang pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na kontra sa kapayapaan at kalaban ng bayan ng sinumang kontra sa confidential funds. Tinukoy pa ni De La Rosa na ang Makabayan Bloc sa Kongreso ay ang enemies of peace na siyang humahadlang sa confidential funds ni VP Sara na maaari umanong gamitin laban sa kanila. Binigyang diin pa ng senador na gagamitin naman ang confidential funds ng OVP sa pagmonitor ng mga galaw ng makakaliwang grupo, pangunahin na sa recruitment ng mga kabataan. Samantala, bumuelta naman ang Makabayan Bloc sa pahayag ng Vice Presidente at sinabing bitawan na lang ni Duterte ang kanyang pwesto bilang Education Secretary dahil hindi naman parte ng kanyang opisina ang surveillance o paniniktik sa mga makakaliwa at teroristang grupo. Umaasa ang Department of Science and Technology at DOST na mapauwi sa Pilipinas sa mga Filipino scientists na nagtatrabaho sa ibang bansa sa pamamagitan ng Balik Scientist Program. Layunin ng programa na maibahagi ng mga Filipino scientists abroad ang kanilang kakayahan sa iba't ibang larangan na siyang makakatulong sa research and development ng Pilipinas. Ayon sa DOST, mula Hulyo ng nakaraang taon hanggang Hunyo nitong taon, umabot na sa 44 Filipino scientists ang nahikayat ng nasabing programa. Dahil na din ito sa suporta ng pamahalaan sa ilalim ng Republic Act 11035 kung saan makakatanggap ng iba't ibang benepisyo ang mga ito tulad ng tax exemption at daily allowances. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. at inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.